China, tila gustong depensahan si FPRRD. Pero bakit ganito? Tila takot sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, tiko magbibig ng palasyo sa ginawang pakikipagpulong ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan kung saan pag-usapan ang pagpapalakas ng bilateral ties at kooperasyon sa pagitan ng China at lokal na pamahalaan. Ito ang sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos mahinga ng reaksyon sa naging pagbisita at pagkikipagpulong ni Davao City Mayor Baste Duterte kay Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan sa post ng Chinese Embassy Manila. Nagkasaad na naging mabunga ang pulong nila ni Duterte. Kasama umano sa kanilang napag-usapan ay ang pagpapalakas ng bilateral ties at cooperation sa pagitan ng China at lokal na pamahalaan ng Davao City pagdating sa ekonomiya, teknolohiya, edukasyon at iba pa. Ang pagbisita ni Quan sa Davao City ay sa gitna na rin ng issue sa pagitan ng Embahada at ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea at patuloy na sagutan kaugnay sa issue ng WPS. Sa Senado, 15 senador ang lumagda sa isang draft resolution para kundinahin ang mga pahayag ng Chinese Embassy Manila laban kay Tariela. Isang nakakagulat na balita ang bulantang sa sambayan ng Pilipino. Ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na talaga namang mainit na pinag-uusapan hindi lamang sa mga major news outlet kundi sa social media. Pero ang mas nakakagulat, ang reaksyon ng China. China na noon ay lantad na kakampi ni Duterte, ngayon ay tila naglalakad sa manipis na yelo. Hindi may kakaila ang kanilang interes sa dating Pangulo, pero bakit parang may pag-aalinlangan? Isang mahalagang bigla ang pangyayari. Sa gitna ng kontrobersiya, nagsalita ang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, si Mao Ning. Ayon sa kanya, mahigpit na binabantayan ng China ang pag-usad ng insidenteng ito. Pero kung tutuusin, bakit nga ba sila interesado? Ang dating administrasyon ng dating Pangulong Duterte ay malapit sa Beijing. Matatandaan natin noong kanyang termino, nilapit niya ang Pilipinas sa China, isang hakbang na ikinagalit ng maraming Pilipino. Pero, bakit hindi diretsahang kumampi ang China kay Duterte? Madali sanang sabihin ng China na sila'y sumusuporta kay Duterte, pero hindi nila ito ginawa. Sa halip, sinabi nila dapat sundin ng International Criminal Court ang batas ng walang kinikilingan. Ano ang ibig sabihin nito? China, tila gustong depensahan si Duterte, pero hindi sila maaring lumaban ng lantaran. Bakit? Dahil may bagong administrasyon, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang relasyon ng Pilipinas at China ay lumamig mula nang upo si Pangulong Bongbong Marcos mula sa pagiging malapit na kaibigan ng China noong Duterte administration. Ngayon ay muling lumalapit ang bansa sa United States at sa mga tradisyonal nitong kaalyado. Kaya naman, takot ba ang China kay Pangulong Bongbong Marcos? Kung isipin, malaki ang nawala sa China sa pag-upo ni Marcos Jr. Imbes na makuha nila ang buong suporta ng Pilipinas, unti-unting bumalik ang bansa sa kanlungan ng Amerika. Samantala, kung ipagtatanggol ng China si Duterte ng hayagan, maaari nitong lalong sirain ang relasyon nila sa kasalukuyang administrasyon. Sa makatuwid, nag-iingat sila. Subalit may mas malalim pang dahilan kung bakit nila pigil ang China sa pagsuporta nilang buo kay Duterte. Ang double standards ng ICC naging advantage ng China. Kung tutuusin, may punto ang China sa kanilang pahayag. Matagal nang binabatikos ang ICC sa umano'y double standards nito. Maraming kaso ng human rights violation sa Middle East at Europe ang hindi inaksyonan, pero mabilis itong kumilos laban sa mga bansang hindi kasing makapangyarihan. Pero bakit ngayon lang ito binanggit ng China? Bakit biglang nagkaroon ng interes sa proseso ng ICC? Dahil kaya ito isang paraan para protektahan ang dating Pangulo o isa lamang itong palusot para ipakita sa mundo na sila'y neutral? Hindi pa man, kumakalat yung mga litrato nila ng koneksyon. Hindi po kami to baka magalit si Senator Marcoleta sa atin, pero lahat, hindi naman sa hindi, pero nakita rin natin yung kumakalat po mga litrato na siya nga po ay mayroong audience with the Chinese ambassador. At at the same time, ito yung kay Senator Marcoleta, no? Yung kailang audience or pakipag-usap nga doon sa Chinese ambassador. Tapos, dahil syempre, parang sila sabi nila Duterte-leaning senators daw yung mga hindi sumuporta. So, nakitaan din kung bakit daw meron ng ginawa namang pagtanggap
congressman from Davao. Mayor. Mayor pala, Duterte. Mayor Baste Duterte. Oo. Na nagkita naman doon sa Davao. Yeah, si Ambassador Chinese of Ambassador China, Jing oo. Quan. Yan, nakipagkita pa rin doon para sa 2 days na pagbisita. Sabi, papalakasin daw yung ugnayan ng Pilipinas at ng China. Mismong si Mayor Baste, yung nag-post nitong courtesy call kay Chinese Ambassador. Ma'am, kahapon nagkaroon ng meeting si Davao City Mayor Baste Duterte and Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Pwede pong mahingi yung reaksyon ng Malacanang given na may issue ngayon yung Chinese Embassy regarding sa issue ng West Philippine Sea na nagkaroon ng meeting yung anak ng former president. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Thank you. Wala magiging reaksyon ang Pangulo at ang Palasyo kung ano man ang ginagawa ng mayor ng Davao City. May kasabihan nga na tayo, no? Buntat niya, hila niya. Kung ano pong ginagawa niya, consequence niya po. Wala pong magagawa ang Pangulo sa anumang ginagawa ng anumang mayor, provided na naman ito ay hindi labag sa batas. Ano ang kinabukasan ng dating Pangulo? At ano ang plano ng China habang nakadetain si FPRRD? Maraming tanong ang bumabalot sa kanyang kinabukasan. Sinusubukan ba siyang tulungan ng China? Pero hindi hayagan? May lihim bang negosasyon sa pagitan ng Beijing at Manila? O tuloy na bang nilitawan ng China ang dating Pangulo para protektahan ang sarili nitong interes sa kasalukuyang gobyerno? Sa ngayon, nanatiling palaisipan ang tunay na motibo ng China, pero ang isang bagay ay malinaw. Ang dating malakas na alyansa ay nagkabasag-basag na. Ang tanong na lang, kaibigan, makakabangon ba ang dating Pangulo Rodrigo Duterte at paano gagalaw ang China sa susunod na kabanata ng kwentong ito? Abangan. Have mercy, O God. Jeremias 1 verse 8. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ay sumasa iyo upang iligtas ka, sabi ng Panginoon. Sa gitna ng kaguluhan sa politika at pandaigdigang usapin ng hustisya, napakadaling malito at mahati ang ating pananaw. Sino ang may tunay na kapangyarihan? Sino ang nagsasabi ng totoo? Subalit bilang mga Kristiyano, hindi tayo tinatawag upang lubusang magtiwala sa mga sistemang pangmundo. Ang ating Panginoon Jesus lamang ang ating totoong hukom at hari. Katulad ng mga nangyayari ngayon, maraming nagtatanong kung sino ang tama at kung sino ang dapat ipagtanggol. Ang mga bansa ay nag-aalangan kung paano kikilos dahil sa takot sa epekto nito sa kanilang sariling interes. Pero sa ating Panginoon Diyos walang kinikilingan at walang double standards. Siya ay makatarungan, mabaging kaibigan at hindi natitinag ng politika ng tao. Marahil sa paningin ng mundo, may mga makapangyarang leader na tila hawak ang lahat ng kontrol. Ngunit ang tunay na hari ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo at siya lamang ang may kakayang magbigay ng ganap na katarungan. Ang pag-aresto man o pagbibigay ng hatol ng tao ay limitado, pero ang hatol ng ating Panginoon Diyos ay ganap at walang bahid ng kasinungalingan. Kaya sa gitna ng mga usaping pampolitika, kaibigan, ano ang dapat nating gawin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Jesus? Una, manalangin na ang katotohanan ng ating Panginoon Diyos ang mananaig sa bawat desisyon ng tao. Pangalawa, maging mapagkumbaba at huwag hayaang ang ating pananampalataya ay magbago dahil lamang sa mga panandaliang pangyayari. Pangatlo, magtiwala tayo sa ating Panginoon Kristo sapagkat darating ang araw ng kanyang tunay na paghukom at doon makikita ang walang hanggang katarungan. Kaibigan, huwag kang matakot, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang ating Panginoon Jesus ang ating pag-asa at katiyakan sa isang mundo na puno ng kasinungalingan at pansamantalang kapangyarihan. Kaibigan, ano ang inuuna mo sa buhay mo? Ang katarungan ng tao o ang katwiran ni Kristo? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoong Diyos na kayo lamang ang makatarungan, merciful at mapagmahal Panginoon na Diyos namin. Ikaw lamang po Panginoon ang nagbibigay sa amin ng tunay na proteksyon at nawa gabay niyo po kami, ang aming bansa, ang mga kinaharapan po namin mga problema, ang dating Pangulo, ang dating administrasyon at ang kasalukuyang administrasyon. Tulungan niyo po kami Panginoon na ituon ang aming pansin hindi sa mga pansamantalang kapangyarihan kundi sa tunay na kapangyarihan na masusumpungan lamang namin sa aming Panginoon Kristo. Salamat po ng Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin.
na walang makakatalo sa inyo, sapagkat kayo po ay magtatayo ng isang kingdom na hindi na po mabubuwag magpakailanman, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita ito, sapagkat ang tunay po naming tahanan ay hindi po dito sa lupa, kundi sa langit na bayan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyong pong pag-ibig sa amin, at salamat sa pagtinig ng aming panalangin, at iligtas niyo po kami sa inyong muling pagparito, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ang samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.